Sa ating worship sa Lord. Thank you, Lord, O God. Hallelujah. Yung ating pong muling inawit, ating pong pagsamba, ating pong mararamdaman, and I can sense it in my spirit. May prompting po ang Lord kung saan at I can feel kung saan ang direction po ng ating Panginoon. Ang ating Lord ay meron pong panawagan sa umagang ito. Kung sino man sa inyo ang mga nauuhaw at nagugutom, lumapit lamang sa akin. Sa umaga pong ito, ang aking pong pagnanais na ating pong matanggap na meron po tayong Diyos na mabuti. Amen. Amen. Ang ating Diyos ay mabuti. Sa ating Diyos sa Kanya ay walang masama. Ang lahat ng mabuti at perfect na regalo ay mula sa Ama. Tanging kabutihan lamang ang Kanyang pagnanais sa ating mga buhay. Sa mga talata po ng Matthew chapter 11, na kung saan ay ating pong binasalasing, papatuloy po natin sa araw na ito ang ating pong pag-aaral. Sinabi niya in verse 28, "Come to me, all of you who labor and heavy laden, and I will, Jesus said, give you rest." Lahat kayo na mga napapagod at napapagal sa inyong buhay. Kung sino man sa inyo, wala pong boundary, walang sukat, ang panawagan ng Panginoon, and even this morning, ang message kong hindi nag-e-echo, bumabalik patuloy. Hindi lamang sa atin ang sa lugar na ito, ay ito'y paanyaya sa lahat po ng mga tao. Hindi natin we cannot deny na kung saan the thing is happening here sa ating pong kapaligiran. Ang mga bagay na kung saan ay mga bagay na mabigat, mahirap, yan po ay hindi po nangyari lamang. Yan po ay naitalan at sinabi ng Panginoon sa atin. Sa aklat ng Juan, He said that in this world, you shall have tribulation. Sa mundong ito, magkakaroon kayo ng tribulasyon, magkakaroon kayo ng pasakit, magkakaroon ng hirap, magkakaroon ng pasal na mabigat in this world. But Jesus said, praise God, hindi natigil doon. But I have come, sabi ng ating Panginoon, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Ngunit huwag kayong malungkot, kayo'y magalak, sapagat ako'y nalagumpay na sa mundong ito. Anumang kapagalang, anumang panghihinang pinanggagalingan sa ating mga buhay, anumang kahirapan, anumang bigat, karamdaman, anumang mga bagay na maalipin sa mga tao, matatagpuan natin ang tugon sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan po ay dakila na kung saan ay panawagan. Kung tawagin po natin ay mabuting balita. Brother, pwede kang magpahinga kay Kristo. Amen. Mga minamahal, ang pagnanais ng ating Panginoon ay isang buhay na matiwasan. Ang sinabi po ng aklat ng Juan G, versikulo G, the devil came to steal, to kill, and to what? Destroy. Pahirapan, gapiin, at magawa niyang pumatay. Pag nakawa ka ng kaligayahan ng iyong saya sa buhay, pag nakawa ka sa iyong pamilya, mawala ang mga bagay na iyong minamahal. Ang tawag niyang pagnanakaw. At sino gumagawa niyan? Si Satanas. But praise God, what Jesus said, I've come that you might have life. Amen. That you might have life. Magkaroon ka ng buhay. And might have it more abundantly. Ito po ang kalooban ng Diyos sa atin.
mamuhay po tayo na kung saan may payapa, may kagaangan sa buhay. Atin pong sinimulan ang puro po natin last week na atin pong pinamagatan, life should be light and easy. Ang sabi po ng kaduktunan, verse 28, take my yoke upon you and learn from me. What the Lord is saying to us, allow me to teach you. Learn from me. Kinakailangan po tayo magpaturo sa Kanya. At ang estudyanteng natututo ay yung gustong matuto. Yung pong estudyanteng nagbibigay ng tugon, nagbibigay ng pangunawa sa Kanya naririnig. Sabi ng Panginoon, hayaan mo akong turuan ka. For my yoke is easy in verse 30, and my burden is what? My yoke is, and my burden is, life should be light and easy, not full of burden and heartaches. Kapatid, yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Eh, Pastor, bakit nangyayari yan? Yung po ang ating makikita kung saan sa isaliwanag ang salita ng ating pinagmakita po. Bakit po natin nasasabi ito? Ito po na ito ang kalooban ng ating Panginoon. Atin pong ginamit yung talata po ng Genesis, doon pa lang po sa unang aklat po ng Biblia, aklat ng Genesis. At sa aklat pa lang po ng Genesis chapter 1, ay atin na pong makikita na kung saan ay ang plano ng ating Panginoon sa kanyang pong nilikha. Hallelujah! Can we go with this? Frame natin para makita ko lamang. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. In verse 27. So God created man to His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. In verse 28. Then God blessed them. And God blessed them. Nang likhain ng Panginoon ang kanyang pong obra maestra, walang iba kundi ang tao na si Adan. Siya po ay nilikha sa ika-6 na araw. Ano ko nga po last week? Bakit kung siya ay importante at mahalaga? Bakit? Not on the first day na kinreate niya na si Adan. Ating makikita sa creation ay ang kabutihan ng Panginoon na kung saan ay ginawa po na ng Lord ang lahat na kakailanganin ni Adan at ni Eva doon sa hardin. Nang likhain ng Panginoon, ang ginawa natin sila ay nilagay ng Panginoon sa lugar na ito para kung saan upang matiyak ng ating Panginoon. Hallelujah! Na kung saan tayo po ay, o ang kanyang nilikha ay meron po siya na meron pong ang lahat ng kanyang mga pangailangan ay naroon. Bago po dumating, at alam po natin ang istorya, na napakaigi ng buhay nila roon. But before the deceiver came in, life is simple for Adam and Eve. Bakit po? Lahat ng kanilang pangangailangan andun na. Nilagay sila ng Diyos sa hardin na kung saan naroon na ang kanilang lahat na pangangailangan, kapatid. Tinitiyak ng Ama na wala na silang hahanapin pa sa buhay upang sila'y mabuhay doon sa hardin. Magpakailan pa man, ang lahat ng kanilang pangangailangan ay hinanda na ng ating Ama. Amen. Ang hardin na yun, na pag pinaglagyan sa kanilang Panginoon, ay nagpapakita ng metikulosong Diyos na kung saan ay tinitiyak niya ng lahat ay maganda para kanino? Para sa kanyang nilikha. Andun ang pagkain, andun ang kanyang tahanan, higit sa lahat, ang lugar na yon ay ang lugar na kung saan na siya po ay meron pong buhay na pakikitungo o fellowship sa Diyos. Ang hardin ay ang tahanan ni Adan at Eva. Naroon na lahat. Ang hardin ay ang lugar na kung saan tinatagpo nila ang Diyos. Every day nakikipag-usap sila sa Diyos. Maganda ang buhay sa hardin. Before the deceiver came in, life is simple for Adam and Eve. Pero alam po natin ang istorya. Dumating po yung si Satanas sa anyo, kanyang pong